Ay naku, Lausu. Huwag mo nang guluhin yung sirang tricycle mo. Lumabas ka na at tingnan. May 3 itim na sasakyan na pumasok sa kanto. May maliit na gintong tao pa sa harap. Diretso na sa bahay mo. Wang, huwag mo akong gawing biro. Nasa gitna ako ng pag-aayos ng kadena. Anong maliit na gintong tao? Nangangalakal. Si Ginoong Lee ay nagpalit ng bagong tricycle. Tatay, may sasakyan na talagang nakaparada sa harap ng bahay natin. Nabarahan na ang maliit na eskinita natin. Tinghay. Aking kaawa-awang anak. Tatay, hinanap kita ng buong 30 taon. Ginoo. Mukhang nagkamali po kayo ng tao. Ang pangalan ko ay Sulausan. Isang ulilang pinalaki sa King Shuizen mula pagkabata. Nagmamaneho ng tricycle. Magandang araw po, Ginoo Su. Ito ay para sa SLA paternity test. May espesyal na selyo, kumpirmadong walang mali, forensic evidence test. Ikaw ang nag-iisang anak ni Ginoong Su na nawawala, Ding Zuan Yongzhang. Sa iyong pangalan, mayroon kang 30% na bahagi ng sugroup. Aba, Diyos ko. Si Sulausan hindi ba? Si Ginoong Su. Parang nag-aapoy ang iyong ninuno. Umakyat ka na sa langit. Anak, umuwi ka na sa akin, sa mga taong ito, nagdusa ka na. At ito ang aking magandang apo, di ba? Mabuting bata, lolo mo ang magdadala sa iyo ng lahat ng magagandang bagay sa mundo. Sa iyong harapan. Bakit hindi pa dinala ni Boss Su si Yuyu sa syudad para mag-enjoy? Lije, wag mo akong gawing kahiya-hiya. Si Yuyu ay sentimental. Gusto niyang manatili sa kanyang bayan ng ilang araw pa. Para makipagkita sa mga kapitbahay. Yoyo, pagdating mo sa malaking lungsod, huwag kalimutan si Tito Lee. Hindi makakalimutan ni Tito Lee. Linlin, halika na. Kumain tayo ng pinakamahal na hotpot ngayon. Yoyo, bigla kong naisip. Sinabi ng nanay ko na umuwi ako para kunin ang mga damit. Hindi na ako pupunta. Kumain na lang kayo. Ano nang nangyari? Alam naman nating siya ang pinakamahilig sa hotpot na iyon. Bakit kanina, parang ang tingin niya sa akin? Parang kaaway. Yoyo, umuwi ka mula sa syudad. Ano itong mga kahon? Diyos ko. Hindi naman ito lahat binili ng mayamang lolo mo, di ba? Nga. Sa totoo lang, hindi ko naman ito kailangan. Pero pinilit ako ng tita at ng iba pa na mamasyal. Sabi nila ako lang ang nag-iisang babae sa henerasyon ng Su. Parang bumibili ng maramihan. Siksik na siksik ang ilang kahon. Sobrang nababahala ako. Diyos ko. Ito ang Bulgari. Ito ang Van Cleef. Bituin. Yoyo, talagang umangat ka na at naging isang prinsesa. Hindi katulad ko. Ang nanay ko, para makapag-aral ako sa kolehiyo, hindi na kumakain ng karne. Linlin, anong sinasabi mo? Magkaibigan tayo habang buhay. Kapag mayaman na ako, siguradong hindi kita kalilimutan. Tingnan mo kung may gusto ka dito. Ito. Ang ganda ng kwintas ng channel. Nakita ko lang ito sa magazine. Siguradong nasa ilang libo ito. Ang ganda ng panlasa mo. Ang bagay nito sa iyong collarbone. Dahil gusto mo ito, ibibigay ko na sa'yo. Ang ganda. Kung dadalhin ko siya sa universidad para mag-enroll. Siguradong akala ng iba, isa rin akong mayamang dalaga. Linlin, anong sinasabi mong mayaman? Oh, wala naman. Sinasabi ko lang na bagay sa akin ang kwintas na ito. Yoyo, ikaw pa rin ang pinakamabait sa akin. Pero ang mga alahas na ito ay sobrang mahal. Ikaw na lang ang mag-iingat ng ilang magagandang piraso.
Sa huli, hindi ka naman dati nagsusuot ng ganito kamahal. Huwag mong hayaan na magmukha kang taong mayaman na nagmamaganda. Alam, kadalasan, hindi ko rin naman sinusuot ang mga ganito. Basta't nagugustuhan mo, ayos na ako dyan. Malapit nang pumunta si Yuyu sa Qinghai City para mag-aral sa kolehiyo. Napakataas ng gastos sa Qinghai. 1,000 yuan lang ang allowance ko sa isang buwan. Ngayon, ikaw na ang pinakamayamang anak. Kaya sa susunod, dapat ako ang alagaan mo sa paaralan. Siyempre, malaking tulong ang allowance na ibinibigay ng tatay ko. Sa paaralan, ako na ang bahala sa card para sa pagkain. Ang saya. Alam ko na kahit umunlad ka, nandyan ka pa rin para sa akin. Isa pa rin siyang tanga. O, ang pinakamabait na si Suyu. Tama, yung mga lumang BE shirt na suot mo. Huwag mo nang isuot pagpasok mo sa kolehiyo. Nakakahiya. Itapon mo na lang. Bakit kinuha niya yung alahas na nagkakahalaga ng ilang libong yuan? Pero ni isang salamat hindi man lang nasabi. At saka yung tila natural na ugali niya kanina. Ako ba ay masyadong sensitibo? Sialin, ikaw. Bakit ka sobrang mabait sa kaibigan mong si Suyu? Nakadress siya ng sobrang pangkaraniwan. Tahimik na tahimik buong araw. Sa tingin ko, wala pa siyang branded na damit. Baka hindi umabot ng 200 pesos ang kabuuan ng suot niya. Akala mo ba gusto kong makipag-ugnayan sa kanya? Kahit na siya ay mukhang mahirap at walang kaakit-akit, talagang nakakainis siya. Pero sa huli, magkataon lang kami. Kahit papaano, makakatulong ako. Diyos ko, Sialin, sobrang mabait mo naman. Yung channel necklace mo sa lig ay mahigit 40,000. Hindi kayo nagmula sa parehong mundo, okay? Anong magagawa mo? Ayaw niyang bitawan ako kahit anong mangyari. Masyado akong mahina ang puso, hindi marunong tumanggi. Wala siyang ina mula pagkabata at mahirap siya. Natakot siya, ngayon ay nakapasok na sa kolehiyo. Kung hindi ko siya samahan, baka mabuli siya. Sobrang mabait ko lang talaga. Kaya siya ay parang vampira na nakakapit sa akin. Narinig kong lilipat ka na sa malaking apartment sa labas ng paaralan. Huwag mong sabihin sa akin na sasama siya. Yung malaki kong apartment ay binili ng tatay ko kasi takot siyang hindi ko kayanin ang dorm. Para sa akin. Yung probinsyanang ito ay gusto sumama para makakita ng mundo. Plano kong ipatira siya sa second bedroom. Para lang siyang libre kong katulong sa paglilinis. Haha. Sialin. Sa loob ng mahigit 10 taon, ako sa puso mo ay isang mahirap at walang kwentang vampiro na nakakapit sa'yo. Ang malaking apartment ay binili ng tatay mo para sa'yo. Ang libreng katulong ay talagang maganda. Yoyo, nandito ka na. Kakausap ko lang sa kanila. Malapit na tayong lumipat. Pinautang ng tiyahin mo ang malaking apartment. Bago tayo umalis. Ngayong gabi, magpa-dinner tayo kasama ang mga kapatid sa dormitoryo. Para mas mapalapit ang relasyon. Magpapakain. Hindi naman ako close sa kanila. Bakit ko sila imbitahan sa pagkain? Ay, kailangan lang talaga magtipon-tipon para mas maging pamilyar tayo. Sa kolehiyo, mahalaga ang koneksyon sa tao. Nakapili na ako ng lugar. Yung pinakamahal na restaurant malapit sa campus. At tungkol sa bayad, sino ang magbabayad? Yuyu, ikaw na ngayon ang anak ng pinakamayamang tao. Bakit ka pa mag-aalala sa maliit na bayad sa pagkain? Para na rin sa'yo, ikaw ang mag-imbita sa lahat. Anyway, may pera ka sa card mo. Ako lang ang may monthly allowance na 1,000. Hindi ka naman pwedeng panoorin na manghihiram ako ng online loan para mag-imbita, di ba? CJ, since nakapili ka na ng lugar, mag-enjoy na tayong lahat ngayon. Tayo-tayo na lang ang umupo kung saan gusto ninyo. Ngayong gabi, aalis na kami ni Yuyu sa dorm. Para ipagdiwang ang lahat na makakain ng libre. Ako ang magbabayad, Diyos ko. Sialin, sobrang yaman ng pamilya mo ah. Ito na ang Haiyan Lu. Bumili pa ang tatay mo ng malaking apartment. Sa University Town para sa'yo. Para kang tunay na si Zhu Mei. Haha. Ay naku, wala namang ganun katinding exaggeration. Kumbaga, ordinaryong pamilya lang.
Natatakot lang ang tatay ko na magdusa ako sa boarding school. Tingnan niyo na ang menu. Haiyan Lu. Siguro hindi alam ni Xialin. Ang restaurant na ito ay pag-aari ng tiyuhin ko. Mas lalo pa niyang hindi alam. Nakausap ko na ang manager ng maaga. Hindi ito sisingilin sa gabing ito. Hoy, Suyu. Nakapili ka na ba? Ang tagal mo nang tinitingnan ang menu. Naiintindihan mo ba lahat ng Frances at Ingalls dito? Talagang parang probinsyano, hindi marunong sa mundo. Huwag tayong magtagal sa pagpili ng pagkain. Ay naku, huwag niyong sabihin yan kay Uyu. Dati, hindi pa siya nakapasok sa kahit anong western restaurant sa bayan. Normal lang na mabagal siya. Uyu, kung hindi mo naiintindihan, tutulungan kitang mag-order ng ilang mura at sapat na pagkain. Hindi na kailangan. Nakapag-order na ako. 250. Itong Australian Black Gold Abalone. Isa para sa bawat tao. At itong steamed egg na may truffle caviar. At ang bote ng 82,000 na romaine conti. O, wag munang ilabas ang alak. Baka magulat siya. Ilabas na lang ang Boardwalk's red wine na mahigit 20,000. Dagdagan pa ng ilang paborito ninyong seafood. Sige, maghintay ka muna. Tingnan mo naman ang itsura niya na mahirap. Siguro mga gulay lang ang binili niya. Xialin, bakit kailangang dalhin mo siya sa ganitong mamahaling lugar? Para tuloy bumaba ang kalidad natin. Sige na, sino ba ang mabait sa puso niya? Siya. Matigas ang ulo at ayaw umalis, gusto pang sumama sa akin sa maluwang na apartment. Akala ko'y dadalhin ko lang ang isang kababayan para makakita ng mundo. Naku, ang galing. Ito ba talaga ang in-order natin? Ito ba talaga ang in-order natin? Ang mga pagkaing dagat na ito, sobrang mahal naman. Sobrang gastos naman ito, Xialin. Itong lamesa ng pagkain kasama ang bote ng pulang alak. Mukhang aabot ng 2 o 3,000 piso ang kainan na ito. Sobrang bukas palad mo naman. Hahaha. Basta masaya ang lahat, ayos na. Sabi ko, ako ang taya. Kumain na kayong lahat. Kung kulang, mag-order tayo ulit. Kumain ka na, Xialin, kumain ka ng masaya. Itong hapunan ay nagkakahalaga ng 28,000. Gusto kong makita kung paano mo ito lulunukin mamaya. Sobrang saya. Sobrang swerte ni Xialin na kasama ka. Nakatadhana na akong makasama ka sa loob ng 4 na taon sa kolehiyo. Tama, tama. Xialin, hindi na maaga. Magbayad na tayo at bumalik sa dorm. Kailangan pa kitang tulungan sa paglipat sa bagong apartment. Magandang gabi sa inyong lahat. Pasensya na. Ang kabuang gastos ng inyong mesa ngayong gabi ay 28,000. Sino po ang magbabayad? Yoyo, bakit hindi ka pa nagbabayad? Anong nangyari kay Suyoyo? Hindi ba't siya ang laging nagbabayad? Bakit hindi siya kumikilos ngayon? Ano? Di ba ikaw ang nag-imbita? Bakit ako pa ang kailangang magbayad? Anong ibig sabihin nito? Hindi ba ikaw ang nag-imbita kay Summer sa pagkain na ito? Bakit si Suyo ang kailangang magbayad? Ay naku, nagkakamali kayo. Yoyo, bakit hindi mo naiintindihan ang sinasabi? Hindi ko sinabing pumunta ka sa pagbayad. Nakikita ko kasing hindi ka kumain ng maayos kanina. Gusto ko sanang ipagawa sa'yo na pumunta sa front desk para magbayad. Ay, kung ganyan ka katamad at ayaw gumalaw. Sige, ako na lang ang pupunta. Pero Xialin, kanina, sinabi mo na bakit hindi ka pa pumunta magbayad. At saka, ang allowance mo sa isang buwan ay 1,000 lang. May pera ka ba sa account mo para bayaran ang 28,000 na bill na ito? Suyu, anong pinagsasasabi mo? Paano naman wala akong pera sa account ko? Kakatanggap ko lang ng higit sa 10,000 allowance mula sa tatay ko. Suyu, bakit ka ganyan ka-selfish? Nanghihingi lang siya na tumakbo ka para sa kanya at magbayad. Anong masama doon? Kahit mahirap na, okay lang.
Bakit kailangan pang maging mapanlikha? Sinasadya pang ipakita sa lahat. Para ipahiya si Xialin, di ba? Sige na, sige na. Si Yuyu ay sensitibo at may mababang tiwala sa sarili mula pa noong bata. Kapag patuloy niyong sinasabi siya, magagalit na ako. Yuyu, wag mong sisihin sila. Ako lang ang hindi nagsabi ng maayos. Dahil nga sa tingin niyo hindi niyo ako ginagalang. Akala niyo nagsasabaw lang ako. Bakit pa ako manatili dito? Suyu, bumalik ka rito. Umalis na po yung babae. Kaya, sa halagang 28,000, magbabayad ka ba gamit ang card o scan code? Proteksyon ng mga mamimili, proteksyon ng mga mamimili. Suyu, bilisan mo na. Magaling, Tio Wang. Salamat sa hirap mo ngayong gabi. Sana nasiyahan ka sa pagkain, Xialin. Ang pakiramdam ng nasa bahay ay talagang maganda. Kaibigan ni 275 grabe, Suyu, saan galing ang napakagandang tanawin na ito? Kaibigan ni ito ang Xinghai Baino. Isa, di ba? Sandali, Suyu, hindi ka ba bumalik sa dorm? Kaibigan niyo ang 1275, nasaan ka? Kaibigan niyo ang 1275, parang anong klaseng bahay ito? Kaibigan ni, mas marangya pa ito kaysa sa sinabi ni Xialin na malaking apartment. Ang anggulo na ito ay talagang kahanga-hanga. 1,275, tingnan mo, ang anggulo na ito ay talagang kahanga-hanga. Talagang nasa itaas na palapag ito. Walang mas mababa sa 10 milyon dito, di ba? Yoyo, ano bang ginagawa ng pamilya mo? Nye. Xialin. 28,000 na bill kasama nitong litrato. Sana kayanin mo ang mahabang gabing ito. Sana makayanan mo. Ah! Suyu, ano bang ibig mong sabihin? Bakit ka nagwawala ng maaga sa umaga? Bakit ka tumakbo kagabi? Bakit hindi mo sinagot ang tawag ko? Alam mo ba kung gaano ako nahihiya at nahihirapan? Lahat ng mga kasama ko sa kwarto ay pinagtatawanan ako. Kailangan ko pang bumalik sa masikip na dorm at matulog kasama sila. Bakit ako tumakbo? Kagabi sa private room. Yung mga kaibigan mong iyon ay tinutukso akong masama. Noong kumakain at umiinom ka, hindi ka ba masaya? Kung talagang ayaw nila sa akin, bakit ako nandito? Para bayaran ka ba? Hindi mo naman pwedeng basta na lang iwanan ito. At saka, ano bang nangyari sa malaking apartment na ipinost mo? Alam mong hindi ako makakamove kahapon gabi. Pero sa ganitong oras, nagpadala ka pa ng ganitong larawan. Para bang sinasadyang ipakita na nagsisinungaling ako. Shalin, ang nakakatawa nitong sinabi mo. Ako ay nakatira sa sarili kong bahay. Nagpo-post ako sa sarili kong social media. Wala itong kinalaman sa'yo. O baka may niloloko kang iba at sinasabi mong totoo. Ngayon ay natatakot na mahuli ako. Ako? Anong kasinungalingan ang sinabi ko? Bumili din ng bahay ang tatay ko para sa akin. May problema lang sa renovation kaya hindi ito maayos na matirahan. Suyu, sasabihin ko sa iyo. Huwag mong isipin na dahil may pinahiram sa iyo na bahay ang tiyahin mo. Ay ikaw na ay napakahalaga. Hindi naman sa iyo ang pera na yan. Shalin, tandaan mo. Huling sinasabi mo ngayon. Huwag mong babaguhin ang salita mo, ha? Pasensya na sa nangyari kaninang umaga, Yuyu. Kagabi dahil hindi kami nakalipat. Palagi kaming pinandidirihan ng mga kasama ko. Nagalit lang ako sa'yo. Itong gatas na tsaa, para sa'yo. Tayo pa rin ang pinakamabuting kaibigan, di ba? Sige, sabihin mo, anong gusto mong gawin? Ay, Yoyo. Maaari mo bang tanggalin yung post mo sa social media kagabi? Ito ay isang masakit na katotohanan. Maaaring ayaw mong marinig, pero talagang mukhang sakim at mapagmataas ka.
Kung ikaw ang pinakamayaman, ang mga kamag-anak sa bahay ng lolo mo ay makikita ito. At isipin nilang walang hiya ka na nakatira sa bahay ng tiyahin mo, na nagmamalaki sa lahat ng dako. Mag-iwan ito ng masamang impresyon sa iyo. Sakim. Kamalayan sa sarili. Walang hiya. Nga, sa huli, hindi naman ikaw ang gumastos. Ikaw lang ang nangungupahan. Mas mabuting maging mapagpakumbaba. Natatakot akong mawala ka sa sarili mo. 20,219. Sialin, baka nagkamali ka ng intindi. Yung bahay ay hindi hiniram sa akin ang tiyahin ko. Iyon ay regalo niya sa akin bilang patunay ng aking pagpasok sa paaralan. Kakatapos lang nito kaninang umaga. Pasensya na. Nakasulat dito ang pangalan kong Suyu. Suyu, sobra ka na sa pagyayabang. Kasi mayaman ka, akala mo kung sino ka. Maghihintay ka lang dyan. Yung pangit na asukal na tubig na ito, ang dumi ng kamay, hindi madali linisin. Sino ka? Hindi maganda ang nakikinig sa usapan ng iba, ha? Magpakilala ka ng maayos. Guyan Zhou. Sa grupo ng Xinghaigyu. Sa totoo lang, ikaw ang lolo mong pinakamayaman. Katatapos lang namin sa silid saan ng matandang amo ko. Pinagmalaki niya ang kanyang bagong apo na babae na kamakailan lang niya tinanggap. Na sobrang bait at matalino. Gushai. Ang Gushi ang may hawak ng kalahati ng ekonomiya ng Star Sea City. Pero sa nakita ko kanina, para kang nilalaro ng matalik mong kaibigan, parang paboritong piraso. Paboritong piraso. Gusto ko lang talagang makita ang mga tao na nahuhulog mula sa pinakamataas na lugar. Lang. Interesante, maging kasama kita sa hapunan sa susunod na linggo. Ituturo ko sa iyo kung ano ang tunay na pag-aalis ng ugat. CJ. Ay. Napansin mo ba? Si Xialin ay hindi pa nagpalit ng bagong damit sa nakalipas na mahigit kalahating buwan. Dati, nagpapalit siya ng 2 set ng branded na damit sa isang araw. Yung mga jige na ipinahiram niya sa atin dati. Naubos na rin yung mga Chanel lipstick. Sabi niya bibili ng bago. Hanggang ngayon, wala pa ring balita. At saka yung malaking apartment niya. Hindi ba't may konting problema sa renovation? Mahigit kalahating buwan na ito. Bakit hindi pa rin kayo nakalipat? Matagal ko nang napansin na may mali sa kanya. Tunay na mayaman na anak. Hindi siya magastos sa pagbili ng bagay. Palagi nagkukumpara. Tingnan niyo nga. Sino yun sa pinto? Ako, si Suyu. Kung totoo ang bag na hawak niya. Kailangan ito ng halos 100,000. Saan siya kukuha ng ganitong pera, isang probinsyang babae? Hindi ba kayo nagtataka? Yung aura ni Suyu ngayon. Parang tunay na mayaman. Samantalang si Xialin, parang wala ng stock. Imposible, ano ang batayan niya para magsuot ng ganito kamahal? Ang mga iyon ay dapat sana ay akin. Mga kaklase, tahimik. Ngayon, kami ay labis na pinarangalan. Naanyayahan ang pinakabatang pinuno ng Gyu Group. At siya rin ang pinakamahusay na alumni, upang magbigay ng kanyang talakayan sa klase. Magandang araw, Ginoong Gu. Ako si Xialin. Gusto ko sanang magtanong. Tulad ng Gyu Group, isang nangungunang kumpanya. Kapag pumipili ng mga kasosyo, tulad ba ng pakikipagkaibigan natin, na pinahahalagahan ang katayuan at ang background ng iba? Katayuan. Kaibigan. Ang pinahahalagahan ng Gyu Group ay ang tunay na kakayahan. Tungkol sa lalim ng bilog. Ang nakatagong anyo. Sa harap ng tunay na kapital. Hindi ito kahit isang biro. Ginoong Su, hindi mo pa nalabhan ang panyo kahapon. Sasamahan kita sa hapunan mamaya. Masyadong maramdamin ang panyo ni Ginoong Gu.
Nag-aalala ako kung paano ko ito babayaran. Kita tayo mamaya. Nabaon na ba sa utang ang pamilya Xialin? Ang mga tao sa pamilya Xialin. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng basta-basta tapakan ni Suyu na iyon. Kailangan kong patunayan na ako ang pinakamayaman. Ako ang mayaman at maganda. ₱123. ₱123. Wow, Shalin, ang yaman naman ng bahay niyo. Seryoso. Sabi ko na nga, si Shalin talaga ang mayaman. Suyu, ano ba ang ikukumpara mo sa akin? Regalo na galing Paris ni Mama. Nakalimutan kaya niya. Ang kwintas na ito ay kinuha ko mula sa kahon nang hindi ko namamalayan noong araw na iyon. At ibinigay ko sa kanya. Bakit ka tumatawa? Nakakita ka ba ng kaaway na nagkakamali? Nga. Gagamitin ko ang ilaw ng room na ito ni Guyansao. Gusto kong mag-selfie. ₱123 mabilis na tanggapin. ₱123. Kaibigan. Suyu, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba ibinigay sa akin ang kwintas na iyon? Medyo, wakey. Bakit mo pa ito sinusuot habang nag-selfie? Sino pa ang minumura mo sa caption? Alam ng sino man ang sinisisi ko. Bakit ka sobrang nagagalit, Xialin? Natatakot ka bang hindi malaman ng mga kaklase na ikaw ang nagbigay sa akin ng kwintas, di ba? Gusto mo lang talagang mapahiya ako. Ikaw, masamang babae. Mapahiya. Ginagamit mo ang mga bagay na ibinigay ko sa iyo para magpakitang mayaman ka sa social media. Nagsinungaling ka sa lahat na binili ito ng nanay mo mula sa Paris. Sino ba talaga ang masama? Sino ang mapagkunwari? Isang kwintas lang naman ito. Kaya kong bilhin yan. 10, 100, kahit gaano pa. May kasalanan ba ako sa pagdadala ng sarili kong bagay? Suyu, nakamali ako sa iyo. Simula ngayon, hindi na tayo magkaibigan. Kaibigan. Karapat-dapat ka ba? Ito ay parang tinanggalan lang kita ng unang balat. May utang ka pa sa akin sa hinaharap. Pumili ng 23. Pinili. Suyu. Hindi ka ba mahilig magpasikat? Hindi ka ba nakipag-ugnayan kay Guyansao? Nakikita ko na napasama ang pangalan mo. 123. Paano ka pa rin magpapanggap na mayaman na prinsesa? Ako si Xiaolin. Tingnan mo ang chismis sa campus forum. May nagbulgar na si Suyu ay may sugar daddy. Nakita ko na. Sabi sa post, hindi naman talaga si Suyu ay anak ng mayaman. Galing siya sa Kingshui Town. Ang tatay niya ay nagmamaneho ng pedicab para kumita. Yung mga branded na bag at ang maluwag na apartment. Lahat ng iyon ay pera ng matandang lalaki sa labas. Grabe, ang nakakadiri naman ito. Hindi nakapagtataka na parang nagbago siya ng isang gabi. Gumagastos siya ng walang pakialam. Akala pa nga namin dati na siya ay isang tahimik na tunay na mayaman. Pero sa totoo lang, gumagamit siya ng maruming pera para magyabang. Alam ko na ito noon pa man. Siyempre, magkabaryo kami. Alam na alam ko ang kalagayan ng pamilya niya. Simula pagkabata, hindi pa siya nakasuot ng bagong damit. Summer, sobra kang mabait. Bakit mo pipiliing itago ang ganitong klase ng babae? Kaya hindi nakapagtataka na gabi-gabi siyang may daladalang Chanel. At nagpo-post pa ng selfie. Nakakainis, siguro nakipag-ano siya sa mayaman. Akala niya makakaakyat na siya sa mataas na posisyon. Sadyang pinipiga ka, talagang mayaman ka nga. Nais ko lang naisipin na magkaibigan tayo. Ayokong pilitin siyang mapunta sa masamang sitwasyon. Sa huli, nagdesisyon siyang maglakbay sa maling landas dahil sa kahirapan. Hindi niya kayang tiisin ang tukso ng materyal na bagay. Huwag niyong ipakalat ito, ha? Natatakot akong hindi niya kayanin ang stress. Iniisip mo pa siya.
Dapat lang na mapakita ang walang hiya na babaeng ito. Ipapasa ko agad ang post sa klase. Para makita rin ni Kuya Gu ang tunay niyang pagkatao. Ninakaw ng ganito. Si Miss Su hindi man lang sumagot. Hindi ito katulad ng gawi mo kagabi na sinira mo ang best friend mo. Dahil sa kasinungalingan, isang salita lang ang binitiwan. Kaya naglakad-lakad para magpaliwanag. Yung mga bagay na ipinadala ni Xialin gamit ang maliit na trumpet ay kalahating totoo, kalahating hindi. Totoo na ang tatay ko dati ay nagmaneho ng tricycle. Basta may mag-check. Ito ang matibay na ebidensya. Kung bigla akong tumalon at sabihin na ako, ay apo ng pinakamayaman na bagong natagpuan. Sa kanilang mga mata, isipin lang nila na ako ay pinapabayaan. Nasa estado ng delusyon. Hindi naman masyadong bobo. Sa larangan ng kapital, huwag kailanman magmadali na makipag-ugnayan sa isang baliw sa putikan. Dahil ang mangyayari ay madudumihan lamang ang iyong damit. Ano ang opinyon ni Ginoong Gu? Hayaan mo siyang magkalat ng dumi sa akin sa paaralan. Nais siyang mawala. Kailangan muna siyang pasamain. Ngayon mas pinapagalaw niya. Mas lalong bumababa ang imahe niya. Kapag umakyat na siya sa tuktok, doon mo na siyang aalisin ang hagdang. Para mahulog siya at mamatay. Magandang ideya yan. Magbilang ka na lang ng araw. Sa susunod na linggo ang kaarawan niya. Kailangan ko bang humiram ng bodyguard para magpakitang tao? Hindi na kailangang pumatay ng manok. Gamitin mo ang malaking kutsilyo laban sa kanya. Sapat na ako mag-isa. Hoy Linlin. Bakit tumawag ka pa sa nanay mo sa ganitong oras? Hindi ka pa ba nakakakuha ng sapat na baon? Nanay, pwede bang huwag mong ihiwalay ang mabahong tofu? Ang ingay. Magkakaroon ako ng 20 DA birthday party sa susunod na linggo. Bilisan mong ipadala sa akin ang 20,000 piso. Anong 20,000? Linlin, nababaliw ka na. Nasa construction site ang tatay mo, nagdadala ng mga ladrilyo. Nahulog siya mula sa scaffolding at nasaktan ang likod. Hindi ako nagtrabaho sa nakalipas na kalahating buwan. Saan naman tayo kukuha ng 20,000 pesos para sa iyong kaarawan? Wala akong pakialam, kailangan ninyong mangutang o magbenta ng dugo. Basta't kailangan itong makuha. Hindi pwedeng masira ang reputasyon ko sa paaralan. Ngayon, lahat ay iniisip na ako'y isang mayamang dalaga. Kung ang kaarawan ko ay magiging mahirap, tiyak na pagtatawanan ako ng mga tao. Gusto niyo bang sirain ang aking kinabukasan? Linlin, pakiusap, wag mong gawin yan. Wala na talaga kaming pera para magmukhang mayaman. Sabi mo dati bibili ka ng malaking apartment. Pinilit namin na manghiram ng mataas na interes na utang. Hanggang ngayon, hindi pa namin mabayaran ang interes. Kayo ang walang silbi. Tatay ni Suyu. Isang buhay na nagpedal ng tricycle, nagiging pinakamayaman. Bakit kayo ganito kawalang silbi? Wala akong pakialam, bukas na bukas. Dapat mapunta ang pera sa card ko. Kung hindi, mamamatay ako sa paaralan para ipakita sa inyo. Walang wallet sa lobby. Mukhang kailangan ko nang hanapin si Suyu na iyon. Ang Haiyan Building ay satiyuhin niya. Basta siyang magsalita. Siguradong maaalis ang bayad sa venue sa lobby. Yuyu. Kung ikaw ang magbibigay ng balita na epektibo na ang pagputol ng pagkakaibigan, hindi mo na kailangang maglakbay pa. Wala akong problema sa pandinig ko. Naintindihan ko ng malinaw noong gabing iyon. Yuyu, nagkakamali ako. Noong gabing iyon, nawala ako sa katinuan. Dahil sa aking kayabangan. Nagsalita ako ng hindi nag-iisip dahil sa selos. Sa mga nakaraang araw, hindi ako makakain o makatulog. Puno ng alaala ng ating pagkakaibigan mula pagkabata. Pwede mo ba akong patawarin? Oh, naisip ko na. Yung mga post sa forum na nagsasabing ako'y may sugar daddy. Hindi ikaw ang nagpadala niyan. Paano mangyayari yon? Yoyo, hindi mo pa rin ba ako kilala? Paano ko magagawa ang ganoong masamang bagay? Siguradong may ibang tao na naiinggit sa'yo dahil sa yaman mo at nagkalat ng chismis. Nandito pa nga ako sa dorm, tinutulungan kang batikusin sila. Alam ko, Linlin, hindi ka ganong tao. Dahil naipaliwanag na ang hindi pagkakaintindihan, sabihin mo na. Ano ba talaga ang balak mong gawin sa akin? Malapit na ang kaarawan ko, 1 linggo na lang. Gusto kong magdaos ng birthday party. Kainin ang buong klase. At pasensya na rin sa formal na paraan. Pwede mo bang sabihin sa tito mo? Mag-iwan ka ng isang hall sa unang palapag para sa akin. Medyo kulang ang pera ko ngayon. Pwede bang hindi nabayaran ang venue fee? Hindi ba't isang malaking bulwagan lang ito?
Magbabatian lang ako sa tiyuhin ko. Walang bayad sa venue. Hindi lang iyon, ibibigay pa sa'yo ang pinakamalaking bulwagan. Pati ang pulang karpet ay ihahanda na para sa'yo. Siyempre, ito ang iyong ika-20 kaarawan. Ang saya, Yoyo. Ikaw talaga ang pinakamahusay na kaibigan sa buong mundo. Alam ko na ikaw ang pinaka-nakakaintindi sa akin. Sige, sasabihin ko na sa mga kaklase. Sasalo-salo sa hall ni Uncle Wang sa susunod na Biyernes. Para gareserba mo para sa mabait kong kaibigan. Maliban sa lugar, huwag na rin magbigay ng inumin at pagkain. Gusto kong malaman niya kung gaano kabagsik ang mapapahamak kapag naglakad ng walang dala. Biyernes ng gabi, alas 7. Sa Diamond Banquet Hall sa unang palapag ng Haiyan Building. Kailangan ninyong dumating ng eksakto sa oras. Ako ang magpapaluwag sa buong lugar. Huwag kayong mag-atubiling makipagkaibigan sa akin. Walang kasal, grabe, sa Diamond Hall ng Haiyan Building. Grabe, sa Diamond Hall ng Haiyan Building. Walang kasal. Narinig ko na ang minimum na gastos doon ay 100,000 yuan pataas. At saka, kadalasan hindi ka makakakuha ng reservation. Walang kasal, Summerlin, ang yaman nyo sobrang nakakatakot talaga. Nga, ang laki ng impresyon. Sa buong school, ikaw lang ang kayang makipagsabayan ni Summerlin. Sobra kitang inggit, ang swerte ng pagkakapanganak mo. Haha. Ay naku, anong klaseng bagay yan? Sabi ng tatay ko, kailangan ng malaking selebrasyon sa ika-20 kaarawan ng mga babae. Hindi tulad ng ibang tao na wala man lang sariling ina. Kailangan pang gumamit ng mga lihim na paraan para makakuha ng kaunting pera. Ngayon, araw-araw siyang may dalang branded na bag at nakatira sa malaking apartment. Alam niyo na kung paano siya kumikita. Malamang sa isip niyo. Yung lalaking yan, puro itim na putik ang suot. Napakabuki rin. Sobrang hipokrito ni Suyu. Anong pinagmamalaki niyang anak ng mayaman? Hindi nakapagtataka na sobrang mayabang siya. Kaya pala sa kaibuturan niya, sobrang materialista. Pupunta tayo sa malaking handaan ni Xialin sa Biyernes. Sige, tapakan mo lang ng tapakan. Ginoo Su. Pinapapunta mo akong kumuha ng 2 rebulto ng badha sa King Shui Town. Ligtas na silang nakarating. Ang mga magulang ni Xialin ay palaging nananawagan. Gusto nilang makita ang kanilang anak na babae sa lungsod. Ayaw ni Xialin na makita silang nakakaembaras. Ayaw niyang hayaan akong kaibigan niya na sumuporta sa kanila. Para matulungan ang mga matatanda na maipakita ang kanilang pagmamahal. Medyo makatwiran, di ba? Makatwiran. Sobrang bait talaga. Magandang palabas bukas ng gabi. Kailangan ba ng presensya ko bilang iyong fiancé? Bukas ay ang kanyang entablado. Ako ay para lang sa pagbibigay ng regalo. Manood ka na lang sa likod ng entablado. Ha 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 ha. Sobrang marangya. Wow! Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makapasok sa ganitong mataas na lugar. Si Xialin ay talagang aking Diyos. Umupo lang kayo. Sapat ang inumin at pagkain ngayong gabi. Huwag kayong mag-alala sa gastos para sa akin. Xialin, alas 8 na. Bakit hindi pa rin dumarating ang pagkain? Walang nakitang kahit isang waiter. Ganito ba kabagal ang serbisyo sa isang mataas na antas na restaurant tulad ng Haiyan Lu? Nga, lahat tayo ay nagugutom habang hinihintay kang maghiwa ng cake. Baka pwede mong i-push ang kitchen. Huwag kayong mag-alala. Maaaring dahil sa private event ngayong gabi. Mabagal ang paghahanda ng kitchen para sa mga dekalidad na seafood. Pupunta ako para push sila. Anong nangyayari sa inyo? Isang oras na akong naghihintay. Bakit hindi pa rin ninyo ako pinapakain? Maniniwala ba kayo kung magrereklamo ako? Ginoong Xia, nagbibiro ba kayo? Ginoong Suyu, kagabi ay pinayuhan ko kayo ng maigi. Na hindi na kailangang singilin ang venue fee na 100,000 yuan sa inyo. Pero hindi ka naman umorder sa aming restaurant. Wala ka ring nagprepay ng kahit anong inumin. Kung hindi ka mag-order, paano namin ihahain ang pagkain? Hindi ka mag-order, paano namin ihahain ang pagkain? Anong sinasabi mo?
Hindi niya pinagsama ang bayad sa pagkain. Ginuot ginang Xiao, si Miss Su. Maaaring magbitiw ng salita para mapawi ang 100,000 na renta sa inyo. Lubos na ang iyong pagpapakumbaba. Uy, hindi ba si Suyaw na yung nagpapanggap na mayaman? Talaga namang may lakas ka ng loob na dumaan dito. Nakasuot ka pa na parang mayaman. Anong kalokohang bagay ang hawak mo? Haha. Baka galing pa sa basurahan ang regalo mong yan, ha? Suyaw, ang sama mong tao. Sadyang sinasadya mo ba? Pinili mong mag-isa ang isang walang tao na hall. Para mapanood ng buong klase ang tanga ko, di ba? Gusto mong tawa nila sa akin. Ayaw mong makita na maganda ako. Ayaw kong makita na maganda ka. Si Shalin ang hinihingi mong tulong para mag-reserve ng pwesto. Binayaran ko na ang bayad sa lugar para sa'yo. Nakuha mo ang diskwento na 100,000. Ito ang iyong kaarawan. Anong ibig mong sabihin na ikaw ang nag-aanyaya? Ang lugar na ito ay tinulungan ni Suyu na ayusin. Hindi ba't sinabi mo na ito ay binayaran ng tatay mo para sa iyo? Sialin, may pera ka ba para sa pagkain namin? Wala ka pang in-order na pagkain. Pinapainom mo kami ng hangin dito. Sino ang nagsabing wala akong pera? A-order mo ang kanilang signature set meal, manager. Para sa 30 tao. $500, $500, magandang hapon, Miss Sia. $500, $500. Ang pinakamababang banquet set namin ay 18,000 bawat mesa. May 3 mesa kayo dito. Kasama na ang service charge, total ay 60,000 yuan. Magbabayad po ba kayo sa card o cash? Ang tindahang ito ay walang utang. Maaaring hindi alam ng lahat. Lahat ng pera niya ay mula sa mga benta. Naiinggit siya sa akin, ang tunay na mayamang babae. Kaya sinadya niyang ipahamak ako. Bilang matagal na kaibigan ng higit sa 10 taon. Talagang inihanda ko para sa iyo. Isang kaarawan na hindi mo malilimutan. ₱5 na maanghang na snack. Ito ay tahasang pang-insulto sa kanya, di ba? Suyu, may sakit ka ba? Kahit gaano ka pa kahirap, hindi ka pa rin makakakuha ng pera sa mga mayayaman. Hindi mo dapat gamitin ang ganitong basura para mang-insulto. Akala mo ba madaling apihin si Xialin? Xialin, parang pamilyar sa iyo ang snack na ito, di ba? Akala mo ako ang tanga. Nalibre mong pinanggagalingan ng pera. Nahakbang sa pag-akyat. Tumahimik ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kailan pa ako humiram sa perang ito ng sirang spicy noodles mo? Ikaw na na umaakyat sa pamamagitan ng pagbebenta ng katawan. Huwag kang makipagkaibigan sa akin dito. Ngayon, ibinabalik ko sa iyo ang pakete ng maanghang na tsitsirya. Mula ngayon, tayo'y walang utang na loob sa isa't isa. Tungkol sa kung ako ba talaga ay umaasa sa mayayaman. Malalaman mo rin agad. Umalis ka, Suyu. Umalis ka, Suyu. Lumayas ka. Huwag mong asahan na makakapasok ka sa mundo ko sa buhay. Ako si Xialin, isang mayamang prinsesa. Ikaw ay isang walang kwentang anak na babae lang. Umalis ka na. Huwag kang magmadaling paalisin ako. Sabi ko na sa'yo, ang espesyal na regalo ko para sa birthday mo. Hindi lang ito ang spicy snack na ito. Nasa labas ang tunay na sorpresa. Buksan ang pinto para sa mga bisita. Linlin, nagkasala ka. Ikaw, anak na di marunong gumalang. Sinasabi mong kailangan ng pera sa paaralan. Ibig sabihin, ginagamit mo ang pera na pinaghirapan namin. Para magwalda sa ganitong mga lugar na nakakain ng tao. Hayop, ako'y nahulog sa construction site at nabali ang likod ko.
Wala ka man lang tawag na ginawa. Para magpanggap na mayaman ka. Pinautang mo pa ang pwesto ng nanay mo na nag-iinit ng patatas. Nawala na ba ang konsensya mo? Anong nangyayari? Sinaksiyalin at ang iba pa. Sino sila? Hindi ba't sinabi mo na ang tatay mo ay may malaking negosyo? Bumili siya sa iyo ng malaking apartment. Hindi mo ba sinabi na ang nanay mo ay kakabalik lang mula sa Paris na may dalang Chanel? Diyos ko, ang baho ng amoy tofu ng tiyahin na ito. Siksiyalin, siya talaga ang nanay mo. Kaya lahat ng mga branded na suot mo ay pawang panluloko sa atin. Hahaha, ang gulo. Ang tagal na ng usapan. Si Suyu hindi talaga nakipagsabayan sa mayaman. Siksiyalin ang tunay na masama. Palagi kang gumagastos ng walang pakundangan. At nakakakuha lang ng pera mula sa pagpapahirap sa mga magulang mo. Sobrang nakakadiri ka na. Hahaha. Ah. Hindi ko sila kilala. Sila ay hindi ang mga magulang ko. Mali ang pagkakakilala ninyo sa tao. Umalis na kayo, umalis na kayo. Umalis na kayo, umalis na kayo. Umalis na kayo, umalis na kayo. Huwag kayong maniwala sa kanila. Ako ay anak ng mayamang pamilya. Ang tatay ko ay si Sutinghai. Kami ang pinakamayaman sa Xinhai City. Itong restoran ay pag-aari ng tiyuhin ko. Sialin, magising ka na. Huwag kang mangarap. Si Sutinghai, iyon ang pangalan ng tatay ko. Kilalanin mo ako muli. Ako si Suyu. Nag-iisang tunay na anak na babae ni Sutinghai, ang pinakamayaman sa Xinhai City. Totoong pag-aari ng tiyo ko ang restoran na ito. Tungkol kay Xialin. Yung Chanel na suot niya sa lid, ay pinamigay ko lang sa kanya bago ako pumasok sa eskwela. Yung malawak na apartment na ipinagmamalaki niya, ay bahay na nakapangalan sa akin sa titulo ng ari-arian. Pinakamayaman. Pinakamayamang tao sa Xinhai City. Sutinghai. Diyos ko, Suyu, ikaw pala ay tunay na. Isang tunay na mayamang anak. Kaya naman, yung sinabi ko sa dorm dati. Yuyu, ang ganda ng aura mo palagi. At ang taas ng fashion mo. Paano ka naman magiging sugar baby? Siksiyalin ang walang hiya at mapagmataas na nagkalat ng chismis. Kinuha mo ang pera ng mga magulang mong nagbenta ng dugo para magmukhang mayaman. At pinagsalitaan mo pa ang tunay na anak. Sobrang pangit ng ugali mo, talagang napaka-pretentious. Dapat kang paalisin ng paaralan. Suyu. Ninakaw mo ang aking pagkatao. Mamatay ka na. Linlin, ibaba mo na ang kutsilyo. Ang pagpatay ay may kapalit na buhay. Hindi ka nasaktan, di ba? Kakaalis ko lang ng sandali. Nakatanggap ka lang ng tawag, ayaw mo na ng buhay. Kahit na hindi ka dumating, kaya ko ring umiwas. Ngayon, isa na siyang baliw na walang lakas. Nagnakaw ng pagkatao ng iba. Itong estudyante. Ang iyong mga delusyon. Umabot na sa puntong dapat ka nang ipasok sa ospital ng isip. Kung mangahas kang galawin ang kahit isang hibla ng buhok ng aking fiance sa teritoryo ng Gyu. Kahit na 10 buhay ang mayroon ka, hindi pa rin ito sapat na kabayaran. Security. Hawakan mo ang baliw na babaeng ito. Bakit? Bakit naman? Suyu, bakit ang swerte mo? Kung hindi ka yumaman, nasa likod mo pa rin ako. Na nangangalap ng basura.
Sinasadya kita. Ginoong Gyu, Yangi. Su, tayo ba ang walang kaalaman sa pagtuturo? Ang batang ito ay mayabang mula pagkabata, at ayaw sa ating kahirapan. Pakiusap, huwag niyong dalhin siya sa presinto. Babalik na kami sa probinsya kasama siya, at hindi na siya muling papayagang magpakita sa lungsod. Yoyo, dahil magkasama kayong lumaki. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Para sa 60,000 na halaga ng pagkain. Bumibili tayo ng mga kagamitan at nagtatrabaho sa construction ng isang buhay. Ibabalik ko rin sa iyo. Tito at tita, walang problema sa pagkain. Pero pinatawad ko siya. Hindi dahil sa kahinaan ng puso, kundi dahil siya ay mahalaga sa akin. Patay na siya. Sialin. Hanggang ngayon iniisip mo na ako ang kumuha ng iyong liwanag. Tama ba? Mali ka. Kung hindi dahil sa iyong kayabangan, na nagbigay ng isang kasinungalingan, kung hindi mo siniraan ang aking pangalan, pwede sana kitang pinangatawanan ng matiwasay, gamit ang pera ko para makapagtapos ng kolehiyo. Ikaw mismo. Ang sumira sa spicy snack na nagsuporta sa aming mahigit 10 taon na pagkakaibigan. Na pinasok mo ng sira-sira. Nasa ilusyon ka lang ng peke mong mayaman at maganda. Magpakasira ka na buong buhay. Haha, ako ang isang mayamang prinsesa. Ako ang anak ng pinakamayaman. Haha, lahat kayo inggit sa akin. Ipapasa ko ito sa mental hospital at sa paaralan. Ipapaalam ko sa rektor ng Qinghai University. Ang estudyanteng may masamang ugali at baliw. Sa listahan ng mga sponsorship ng Gu Corporation. Ayaw na naming makita ang pangalan niya na si Guzong. Bitawan mo ako. Hahaha. Yuyu. Tingnan mo, dati tayo lang ang nagkakaisa. Nanadaya ni Summer, yung mapagmataas na manlilin lang. Sa susunod, sa dorm, lagi kaming susunod sa'yo. Hindi na kailangan, nag-ayos na ako ng proseso para mag-withdraw. Lahat ng kabundukan at ilog ay mahaba ang buhay. Hanggang sa muli, hindi na tayo magkikita. Pahiram, kailangan nang umuwi ng fiance ko. Nakapag-sign na ng daan-daang bilyong proyekto ang Gu Group. Bakit hindi mo pa rin ako pinapansin, Fiant? Huwag mo akong espressure gamit ang mga proyekto, Ginoong Gu. Ngayon, ako na ang may kapangyarihan sa Su Group. Gusto mo akong pakasalan? Handa na ba ang dot ni Ginoong Gu? Isa 0% na equity ng Gu Group. Isang buong gusali sa Xing Shanbai. Kasama si Guyanso na tao. Sapat ba ang halaga ng kasal? Gusto ba ni Gianli? Suna personal na suriin ang produkto. Ang proyekto sa kultura at turismo sa Silangang Suburb ay pinagsamang binuo ng Gu at Su. Kailangan mo talagang bumalik dito sa malalayong lugar para mag-inspeksyon. Walang takot na muling magbalik ng masamang alaala.
Ang mga hindi magandang alaala ay matagal nang nawala sa hangin. Dito sa lugar na ito, namuhay ang aking ama ng kalahating buhay. Kailangan talagang ayusin ang mga daan dito. Ay naku, hindi ba't si Uyu ito? Bumalik si Janvi. Susabayan para sa isang pagsusuri. 386. 4,386. 386. Hindi talaga nagbago kahit kaunti. Lalong gumanda at sumigla. Matandang Wang, matagal na kitang hindi nakita. Kumusta naman ang bayan nitong mga nakaraang araw? Ayos naman, ang pamilya ni Su ay nagpagawa ng daan sa bayan. Lahat ay naaalala ito ng mabuti. Pero, Yuyu, naaalala mo pa ba? Noong panahon na iyon, si Xialin na laging sumusunod sa iyo, di ba? Ay naku, ang batang iyon ngayon ay talagang malungkot na. Noong panahon na iyon, hindi ba siya tinanggal sa paaralan at dinala para magpagamot? Anong sakit ba? Wala namang pera ang mga magulang niya para sa paggamot. Pagkatapos, ikinulong na lang siya ng mga magulang niya sa bahay. Hindi na siya pinapasok sa paaralan. Nasa bahay siya ng 2 taon. Pagkatapos ay tumakbo palabas at nagsabing siya ay isang mayamang prinsesa. Gusto niyang magpakasal sa mayaman. Hindi alam kung saan. Nakilala niya ang isang matandang balikbayan na higit sa 10 taon ang tanda. Sabi nila, meron siyang ilang tindahan sa abroad. May pera siya. Ay! Ayaw niyang makinig sa payo ng kanyang mga magulang. Ninakaw ang mga dokumento ng pamilya sa bahay. At nagpakasal sa matandang lalaki. At nagyayabang na siya ay magiging mayamang misis sa ibang bansa. Pero hulaan mo kung ano ang nangyari. Nadaya siya. Tama ba? Yung lalaki ay hindi naman talaga boss. Umalis ng bansa ng utang sa sugal takbuhan. Di nagtagal ang kasal, halata na ang tunay na kulay. Naubos pa ang pera ng pamilya ni Xia. Basta tumakbo si Xialin. Huhuliin siya at papaluin hanggang sa mapatay. Ngayon, buntis at halos mamatay sa suntok. Araw-araw sa tabi ng pampublikong swimming pool sa bayan. Naglalaban ng maruruming damit ng lalaki. Ay, talagang kasalanan ito.